Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa buong buwan ng November 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong klaseng reading ang lalabas, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Anyways, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, di i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, di dito na. Ito ang last day. Two of Ghosts. King of Imps. So, ano yan? Well, may someone dito, probably lalaki, na i-initiate ng kanyang feelings. May magugustuhan siya dito, ibig sabihin, liligawan niya. Ganun ang dating sa akin. O sabihin natin may mga lalaki na Sagittarius, sabihin natin single, yun nga, magkakagusto sila. O, magkakagusto sila sa iba. O, halimbawa, may nililigawan na, baka maging sila na ng November. Sabihin natin wala pa nga silang nakikitang new love interest. So, sa November, possible mahanap na nila yung kanilang soulmate. Yun nga, new love interest. Pero lalaki lang yung tatamaan ng reading na to dahil nandito yung King of Imps. Literal na maghahanap na siya. Nandun yung desire niya maghanap ng magugustuhang tao o makakarelasyon. Lalo na nga kung single. Paano kung in a relationship? So, yung desire niya dito ay magkaroon ng harmonious relationship dun sa kanyang karelasyon. Okay? Nandun yung understanding, saka yung feeling na connected. Ganun. Parang mirroring ba? Na parang kung ano yung pinapakita sa kanya, yun din yung i-reflect back niya. Ganun. Mirroring situation. Anyways, punta tayo dito sa, o nga pala. Para dun sa mga single, ito yung clue sa pagkatao ng kanilang makakarelasyon, kung single nga. Okay? Kumbaga, sa magiging bago nilang karelasyon. Ito yung description. Description ng healthy habits. Pero wait lang. Tribal. Kaloka naman to. Ano mga description dito? Well, beware. Okay? Kasi may unhealthy habits tayo dito. So, parang red flag to. Mukhang yung magugustuhan nila ay may unhealthy habits. Sabagay, hindi naman pag sinabi mong unhealthy habits, drug addict agad o may masamang intention. Ibig kong sabihin kung unhealthy habits, sabihin natin mahilig magpuyat. Diba? Unhealthy habits yon. Kasi nga, ideally, dapat hindi nagpupuyat. Dapat mabuo ang 8 hours na tulog. Sabihin natin mahilig kumain. Siyempre, unhealthy talaga yon. Kung ganon, di ba? Kasi pwedeng magkaroon ng iba't ibang klaseng sakit kung sobra kang kain. Mga ganong simple lang naman na
unhealthy habits. Okay? So again, hindi naman siya yung super alarming na super red flag. O sabihin natin may bisyo. Kalimitan naman kasi mga tao ngayon, 'di ba? Yung way nila ng pag-release ng stress ay ayan, yung iba nag-i-smoke, iba nagiinom ng alcoholic beverages. Pero hindi naman necessarily pag nakita mo yung tao na ganoon, may kaunting bisyo masamang tao na agad. Hindi ganoon. Okay? Okay lang naman yan kung may moderation. Ibig sabihin, kung balance. Hindi siya yung addict. Yung matikman lang, ganun. So, ganyan May iba kasi nga na ang way nila ng pag-release ng stress ay sa pag-yoyosi, pag-iinom. Pero hindi naman necessarily sobrang addiction na isang kahahan ng yosin ang tinira sa buong araw. Kamusta naman? Diba? Hindi naman necessarily ganun. Sabihin natin grabe mag-inom. Pero who knows nga. So, case to case basis, may tao naman kasing ayaw ng ganun. May tao na gusto. Nakaka-relate. Okay lang. Kasi ganun din ginagawa nila So, case to case basis, so asahan na natin na yun nga. May unhealthy habits yung tao. Kasi lahat naman ng tao may ganyan di ba? Wala namang taong perfect, di ba? So, ayan, asahan natin na medyo may unhealthy habits yung tao. Ano to? Tribal. Kaloka, ano ba to? Tribal. Sabihin natin katutubok. Ano to? Sabagay, hindi naman nawawala yan, di ba? Kahit saang lugar, kahit saang lupalop ng mundo, may mga culture. So, sabihin natin, baka nga may culture, mahalaga ang tradition. Siguro, yun na lang. Kasi tribal tribes. Di ba? May mga tribo. Wala kasi ako masyadong alam sa tribe. Igorot tribe lang alam ko Dito sa Pilipinas, siguro may ibang ang klaseng tribe. So, may ganun silang kaugalian o tradition nga, mahalaga. O baka nga ganito na talaga. Kaya lang sa mundo kasi ng technology, kasi pag sinabi mong tribe, parang nasa bundok sila. Wala masyadong technology. O baka may kalahi silang ganun. May mga iba kasi na, ano mo yun, mula sa tribo nila, pumunta sa probinsya o sa city. Pero parte pa rin sila ng tribo. Sila yung tinatawag na nakapag-aral ba. Kasi usually yung mga ganyan nga alam ko, malayo sila sa kabiasnan. So, malayo rin sa technology, education. So, siguro ganun nga, may ka-tribo, kalahi na ganyan. May ganitong culture. Anyways, ibang detalye. Libra. So, may katangian yung tao na Libra o personality o Capricorn na pinaghalong ganyan. O baka zodiac sign na mismo yan. Nung taong magiging karelasyon. Mga iba sa inyo? O ni love interest? O baka ito na yung partner mismo nung iba sa inyo. Kung nasa relationship na. Ngayon, punta tayo dito. Ano pang masasabi nito?
Ano kaya ito? Sweet flesh. Sweet flesh. Sweet card. Ito. Sweet flesh. Sweet card ito, displeasure o contrariety. Ano kaya yan? Ano mabubuo kong detalye? Well, ang dating kasi may paparating na good news. Kaya lang, good news pero hindi magugustuhan, di ba? Ang weird. O baka invitation to. Any form of news o declaration, announcement. May ganyan napaparating. Yun nga lang, kasi na-partneran nito. Parang hindi magugustuhan ng iba sa inyo yung opportunity na paparating. O invitation. Kasi pwedeng ganun. I-invite sila pero parang mag-aalinlangan umattend ng halimbawa kasal, celebration, ano bang celebration, birthday, fiesta. O exto. Someone na hindi nyo na nakakausap ba? Ganun Sabihin natin ex o ex-lover o ex-friend. Nasa sobrang tagal nang di na nag-uusap. Parang di na kayo interesado ba na replyan o kausapin ng taong to. Na parang magtataka kayo, bakit nagparamdam pa to? Hindi naman ako interesado. Hindi na ako interesadong kausapin ng taong to pero nagbalik pa siya. Ganun ang eksena ba? So, sino kaya to? Para may idea kayo. So, sabihin natin may magbabalik nga. Someone from the past. Kaya lang, di na kayo interesado. Whether ex-friend yan, ex-lover, o acquaintance. So, again, parang ayaw niya nakausapin ng taong to. Nagbalik pa siya. Ito ang clue. Practitioner. Ano yun? Practitioner. Very young. O someone na very young. Ayan. Very young. Sabi, practitioner. Very young. Ito, practitioner. So, probably, mas bata sa iba sa inyo. O sobrang bata siguro. Kasi pag practitioner, ano siya may trabaho siguro. Someone na professional. Particularly, doktor o lawyer, nurse. Basta parang lisensyadong tao. Lisensyado o professional. So, pag sinabi mong professional, di naman necessarily lisensyado. Kasi, pwede rin naman na expert na siya sa maraming taon. Ginagawa niya to ng ginagawa. 20 years niya nang ginagawa. Di professional na siya sa ginagawa niya. So, sabihin natin dancer. Di ba? Singer. Di professional na siya sa ginagawa niya. Dahil ang tagal niya nang ginagawa yun So, whether lisensyado o hindi. So, sabihin natin professional siya sa ginagawa niya. Someone na professional na. Yun yung description nito. May trabaho na lang siguro. Pwede rin ganun. Someone na may trabaho. Ito na lang. Lisensyado, professional, may trabaho. Na mas bata sa inyo. Very young So, ito pa yung clue. Hindi nyo makilala yan. So, kung hindi nyo mag-gets, ito. Zodiac sign naman tayo. Taurus, Pisces. At ang last deck.
So, last deck natin, inspiration at compassion. So, ayan. Sa buwan ng November, asahan natin na magiging inspired kayo at magiging somewhat compassionate. Either ito talaga yung gagawin nyo o maisipan nyo. Kasi gano'n eh. Maisipan yung gawin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.